Alright, so bago po natin pag-aralan kung ano nga bang nangyari sa ating wedding cake kahapon, gusto ko po munang ipakita na ito po siya bago namin dalhin sa venue. Okay? Hi Beshies! Alright, so ano nga bang nangyari sa ating 3-tier all-edible wedding cake? So as you can see, iba po yung background ko dito. And as of that moment, nasa Kapangan, Benguet po kami. Okay, so for the short kwento lang po muna tayo para po mas madaling maintindihan at masundan kung bakit nga ba ganon yung nangyari. So, bali, November 2024 po, nagplano po kami ng aking partner to visit my in-laws at ang aming mga kapatid at mga pamangkin sa Kapangan. Ang target date po namin is January 17, 2025. Linano namin na January 17 kami magsispend ng family day since may ikakasal po malapit sa tirahan nila mother-in-law and sister-in-law at hindi rin po naiiba sa kanila. Surprisingly, first week of January 2025, may nag-PM po sa akin, nag-order ng wedding cake. Unexpected po na yung nag-message sa akin is yung mismong bride na ikakasal na kapitbahay nila mother-in-law and sister-in-law. Ang wedding date po is January 18, 2025, kahapon po. So since January 17 po kami lumuwas sa Kapangan, maaga po yun, in-store po namin yung ating mga base cake sa ice box or styro box. And yes po, we did our best to store at i-preserve yung katigasan ng ating base cake since nga po moist cake ito. Kung mapapansin nyo po dito sa ating video nung nag-slice ako at sa pagtusok ko ng ating mga sago straw, medyo stable pa po siya sa center part. Kasi sa mga gilid po niyan, medyo nanlalambot na po. Kaya medyo maraming nahuhulog ng mga crumbs ng ating moist cake. Sa mga oras na yan, habang ina-assemble ko po ang ating moist cake, medyo kampante pa ako na walang pwedeng mangyaring disgrasya sa ating wedding cake. Pero nung pagtungtong ko na po sa ating top cake, doon na po ako medyo napaisip, bakit ko nga ba hindi inoffer sa ating customer na it should be magaan lang sana na base cake yung gagamitin ko sa pinaka-top. Which is, yun naman talaga yung ginagawa at ina-advise ko sa aking mga customers, especially kung hindi kami yung magdadala or magdi-deliver ng kanilang order sa mismong venue. At isa po yan sa pagkakamali ko dito sa cake na ito. Sa mga nagsasabi naman po na baka hindi ako naglagay ng sago straws and cake dowels, naglagay po ako from bottom to top. From bottom po, sago straws, and then naglagay ako ng center board. Sa ating po second tier naman po, naglagay din po ako ng sago straws at naglagay din po ako ng center board. Pagdating naman po sa ating pinaka-top, naglagay din po ako ng wooden stick dowels. For the fillings naman po and crumb coating, ang ginamit ko po dyan is ang ating instant Chocomousse filling and frosting. Yun po yung combination ng ating ACC whipping cream and Achievers Choco Fudge icing. Sa puntong ito, masasabi ko rin po na isa sa mga pagkakamali ko is masyado na akong nakampante sa stability ng mga ginagamit ko. Since nga po marami na po akong napabiyahing mga tiered cakes sa mga iba't ibang probinsya dito sa Cordillera. Hindi ko na naisip kung gaano nga ba katagal yung itatagal ng stability ng aking mga base cake. At kung mapapansin nyo din po, iisang cake drum lang po yung ginamit ko dahil nga po napakakampante ko dahil. Dapat ho sana 2 hanggang 3 yung ginamit ko dyan kasi nga po napakabigat ng ating moist cake. Isa 5 po yung ginamit kong pang filling and crumb coating. Para ho sana mas malalim yung tinagos ng ating mga stick dowels. As you notice po sa puntong yan, napakakampante ko po talaga na walang mangyayaring disgrasya sa aking wedding cake. Kasi nga ho, 'di ba, kapag nakagawian na natin gumawa ng tiered cakes, may mga times talaga na mararamdaman mo na medyo mali yung pagkakasak natin ng ating mga base cake. So yun yung binibigyan natin ng solusyon para hindi mag-collapse yung ating tiered cakes. Tama po? And yes po, 'di ba? Mararamdaman natin na alanganin yung pagkakastack ng ating base cake habang pinapaikot natin ito gamit ang ating turntable. At sabi ko nga, hindi ko ho nararamdaman that
time na may mangyayaring disgrasya sa aking wedding cake. Kasi nga ho, habang pinapaikot ko ang aking turntable together with my 3-tier wedding cake, wala ho akong nararamdaman na umuuga-uga, ganon. Alam nyo yun, hindi ko kasi ma-explain ang hirap, pero makikita nyo ho sa mismong video natin. Baka naman may magsabi na bakit na lang hindi ko naisip na gumamit ng chocolate ganache for my fillings and crumb coating. Sorry ho, dahil masyado ho talagang nagpakakampante ang beshi nyo. Since nga ho, sinabi ko, malapit lang talaga sa tirahan ng aking sister-in-law yung venue. At tulad nga ho ng sinabi ko kanina, hindi ko na rin ho naisip yung stability ng aking cake base. Kaya naman sa mga newbies natin dyan, magsilbi ho sanang aral ito sa inyo. At of course sa akin din, inaamin ko naman yung mga pagkakamali ko mga flaws ko sa nangyari dito sa aking wedding cake. And truly talaga mga beshi, sobrang hiyang-hiya ako kahapon kung hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi lalong-lalo na nung tinawag sa akin na bumalik ako sa venue at may nangyari daw dun sa ating dito sa ating wedding cake. Napapaisip ako, ano kayong nangyari? Baka wasak na wasak. Paano ko re-remedyohan? Wala akong oven, wala akong mga dalang ibang mga ingredients. Wala, as in zero, beshi. San kaya ako kakapit? Kanino kaya ako kakapit? Naku! Alam niyo yun, yung feeling na gusto mong mag-disappear sa mundo ba ay inaya. Lalong-lalo na, this is my first time na mangyari yung ganito. At saka hindi pa ako nagkaroon ng chance na ma-meet sana yung bride and groom para personally na mag-sorry sa kanila sa nangyaring ito. Sa puntong ito naman, ito na ho yung prepare namin itong wedding cake na ilagay sa ating cake box para dalhin sa venue. Bago ho namin dalhin itong ating cake sa venue, medyo nakatutok na po yung araw. So yun po yung isa sa dahilan kaya nanlambot agad yung ating base cake. And yes ho, maling-mali ko ho talaga na iisang cake drum lang din yung ginamit ko. Oh my gosh! Diba? Kitang-kita nyo naman mga beshi, naku, kulang na kulang ho talaga yung iisang cake drum tapos moist cake, all edible, 3-tier cake. Oh my goodness! Dito ko ho masasabi na kahit naglagay ako ng mga sago straw, center dowels, and stick dowels, kinulang ho talaga yung ginamit kong cake drum. Napakainit ho at talaga hong sumuko yung aking cake base. Nanlambot po siya at isa sa rin ho sa dahilan mabigat po yung cake fillings na ginamit ko. Alam nyo yan, sa mga nakasubok na po nito, alam nyo yan mga beshi, napakabigat, di ba? Kaya naman, it is advisable talaga na kapag nasa ganitong sitwasyon kayo, sa venue po mismo kayo mag-assemble ng mga cakes ninyo, alright? Para in case na lumambot yung cake base nyo, at least andun na siya sa mismong venue. Hindi na siya gagalaw-galawin, hindi na siya ilalakad-lakad pa, so hindi siya maaalog, hindi siya magko-collapse, alright? At baka naman ho may magsabi dyan, hindi ko ba ginawan ng paraan yung aking wedding cake? Binalikan ko ho sa mismong venue. And yung mga tao din ho doon yung nagsabi na wag ko na daw hong i-repair. Bakit nga ba? Kasi nga ho ang siste naging parang topsy-turvy cake yung labas ng ating wedding cake. Yun nga lang ho, all edible ito. Ang sabi nga rin ho doon is parang gumanda daw din ho yung itsura, postura ng ating wedding cake nung ganon yung nangyari. Kaya naman ang ginawa na lang ho namin is kinat na lang ho namin yung edges ng ating wedding cake para kahit papaano is makita naman talaga yung view ng ating wedding cake. Alright? Ang kagandahan ho dito, kahit sobrang nanlambot po yung ating cake base, sobrang stable naman po ng ating ACC Whipping Cream by Achievers Food and Bakery Ingredients Corporation. Sa sobrang kaba ko, akala ko talaga wasak na wasak. Pero pagdating ko sa venue, aba naman ang ating ACC Whipping Cream. Lavarn na lavarn mga beshi. As you can see ho, sa puntong ito naman, ito na ho yung buhat-buhat ng aking mister, itong ating wedding cake. Papunta sa venue, nakasunod naman ho kami ng aking sister-in-law. So ito ho yung ating bride and groom. Congratulations po. And again, sorry po sa pagkakamali ng inyong beshi. Thank you so much din po
po and shout out Sisteret JC and Company sa pag-appreciate ng aming wedding cake kahit ganun po yung nangyari. Thank you so much po sa ating bride, Ma'am Lily, sa pagtanggap ng aming paumanhin at sa pag-appreciate din po sa lasa ng aming wedding cake at sa pagsagot sa mga inquiries ng mga nagtatanong sa inyo kung kanino at sino ang gumawa ng wedding cake na ito. And to my beshies out there, sana po may natutunan tayong aral sa nangyaring ito. Sa puntong ito nga ho pala, makikita nyo yung remedy na ginawa ho ng aking mister para ho tuluyang maalalayan ang ating wedding cake at para hindi ho lalong humulas or lalong mag-collapse. Bali naglagay ho sila ng hollow blocks, hindi lang ho halata kasi mabigat ang ating cake. Binalot lang ho yan ng puting tela. O diba, bongga, lahat talaga may remedyo eh. And now, I present to you my instant, all-edible, topsy-turvy cake. Powered by super high stability ACC whipping cream by Achievers Food and Bakery Ingredients Corporation. Thank you so much and let us continue supporting each and every one of us. God bless us all and stay positive.